Good day mga ka-sports natin dyan. Marahil ay maraming mga nagulat na mga fans ng volleyball, lalo higit ang mga tagahanga ng Petrogas Angels. Ang malakas na team na Angels ay pinataob lamang sa loob ng 3 set ng Zeus Coffee. Anong nangyari at bakit hindi nga sila nakaporma sa kupunan nga ni Gamit at ni Jovelyn Gonzaga? Grabe talaga, mukhang pinagtulungan ang nasabi nating si Brock Van Sickle ng mga players ng Zeus Coffee, kung kaya kahit sabihin natin na buhatera nga itong si Brock Van Sickle ay hindi siya umubra. Pero syempre lahat ng bagay ay mayroon dahilan kung bakit sila natalo. Kung tutuusin, mas mga veterana ang mga players ng Petrogas Angels at mas maraming mga experience ang mga players dito kung ikukumpara natin sa baguhan na Zeus Coffee. Pero bakit talaga sila napatiklop? Ano ang nangyari? Saan nagkulang ang Petrogas Angels? Kung bakit sila napataob ng mabilisan? Hindi man lang talaga sila nakakuha kahit isang set man lamang. Mukha talagang kagulat-gulat naman ito. Well, pag-uusapan natin mga ka-sports kung saan nagkulang ang Petrogas Angels at kung sino-sinong mga players ang mga nagkulang at hindi masyado nagkaroon ng ambag. Ang tunay na dahilan ay atin nang tatalakayin kung bakit nga sila napatiklop. Kaya't panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo dahil magugulat kayo sa ating mga malalaman. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Ang pagkatalo ng Petrogas Angels sa Zeus Coffee, narito na. Medyo talaga nakakagulat dahil isang veteranang team pinataob ng baguhan. Syempre, unahin na muna natin dito ang mga middle blocker, middle attacker ng Petrogas. Joy Dacoron, isa sa mga veterana at kilalang volleyball player din sa ating bansa. Ngunit kapansin-pansin na halos hindi nga siya nakaporma kontra Zeus Coffee kung saan nagkaroon lamang siya ng 2 puntos. Grabe, ang isang veterana na gaya ni Joy Dacoron ay talagang mapapaisip ka kung bakit hindi siya nagkaroon ng scores. Magaling naman itong si Dacoron at lalo na nakakamiss nga ang kanyang mga running attack noon, pero mukhang hindi nga siya nakabuelo ngayon dahil 2 points lang nga ang kanyang naiambag. At isa pa sa mga nakakagulat ang ating team captain Remy Palma, kung saan isa sa mga palaban na player. Alam natin na hindi ito nagpapakabog kapag nasa loob ng court, pero kapansin-pansin na hindi nga rin siya nakaporma pagdating sa Zeus Coffee kung saan nagkaroon lamang siya ng 2 puntos. Medyo napakababa talaga ng ipinuntos nga ng mga middle attacker, middle blocker ng Petrogas Angels. Sila talaga yung mga players na nagkulang. Speaking sa nagkulang, meron pa tayong isang middle blocker pa na napakagaling, si MJ Phillips, kung saan nagkaroon nga lang siya ng 3 points. Nakakagulat to dahil nga naging import na ito sa Korea, pero kitang-kita naman natin na hindi rin siya pinaporma ng Zeus Coffee, kung saan si MJ Phillips na veterana na at magaling at naging import pa ay nagkaroon lamang ng 3 puntos. Grabe, kulang na kulang talaga yan. Medyo talaga off ang mga middle attacker, middle blocker ng Petrogas. At sobrang napakababa talaga ng 3 puntos para kay MJ Phillips dahil alam natin na madalas rin to magkaroon ng double digits. At ito ngang si Rania Musa ay nagkaroon rin ng 3 points. Talagang kagulat-gulat ang mga middle blocker ngayon ng Petrogas. Mukhang hindi nga sila nakaporma sa baguhan na team na Zeus Coffee. Grabe rin naman talaga kasi palaban rin ang Zeus. At kahit nga itong si Aiza Maiso Fontillas kung saan nga ay nagkaroon lamang ng 7 puntos. Veterana na si Maiso, pero talagang tinapatan rin siya ng veterana rin na opposite hitter na si Gonzaga. At medyo napatiklop nga ang kupunan talaga ng Petrogas. Hindi nga kinaya ni Maiso Fontillas na madala ang kanyang team. At ang ating Myla Pablo nga lang ang isa rin sa mga nagkaroon ng double digits. 14 points ang naipuntos ni Bagyon Pablo.
Magaling naman talaga si Myla Pablo at kitang-kita natin na medyo may kumpiyansa na siya ngayon dahil nga alam natin ng panahon ng nakaraang conference ay nagkaroon siya ng injury na lalo na nang nasa F2 logistics siya, pero ngayon okay na si Myla Pablo. Kita naman natin na nagkakaroon na siya ng double digits at binababad na rin siya ng kanilang coach sa loob ng court. Okay to kay Myla Pablo dahil nagkakaroon siya ng double digits at may tapang siya. Well, magaling naman talaga si Myla Pablo at masasabi natin na isa siya sa mga superstar rin pagdating sa Petrogas Angels. Ngunit kulang talaga yan kahit si Brock Van Sickle rin na nagkaroon ng 18 big points dahil siya nga ang top scorer nila. Pangalawa lang itong si Myla Pablo, pero hindi talaga kinaya dahil alam natin na ang ating Brock Van Sickle ay isa sa mga pinakamagaling rin at minsan nakaka 30 points pa ito. Siya talaga ang binantayan ng mga middle blocker ng Zeus Coffee, kung kaya hindi rin masyado nagkaroon ng maraming puntos itong si Brock Van Sickle. Ang 18 points na yan ay napakaunti niyan para kay Brock Van Sickle. Alam natin na kung umi-score to talagang sunod-sunod at napakataas, pero ngayon ay mukhang binantayan na rin siya. At isa lang naman talaga ang kailangan dito, pagtulungan nila si Brock Van Sickle kung gusto nilang manalo, at napigilan naman yan ng Zeus Coffee at napagtagumpayan nila. Well, naging kumpiyansa rin ang Petrogas Angels, yun ang nakikita ko. Medyo baka nila itrain nila ang Zeus Coffee at nagpaka-kampante sila, akala nila makakalusot sila. Pero baliktad ang nangyari, sila ang napatiklop ng mabilisan ng Zeus Coffee at pinaghandaan talaga kasi sila. Well, ayon naman kay Myla Pablo, ngayon alam na nila kung saan sila nagkamali at babawi raw sila sa mga susunod na games. Well, mga ka-sports, makabawi pa kaya ang kupunan ni Myla Pablo? Well, abangan na lang natin yan dahil alam natin na ang pagbawi nila ay ito ang pinaka-importante para makapasok nga sila sa semi-finals. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.